ka na mag-take. Apo. Start. Magandang ba tayo? Ay, sigurado. 100% ka na. 100%. Kuya. One, two, three. Okay po. Salamat po. Sir. Ingat lang eh. Sige po. Apps. Talagang. Nandito tayo ngayon sa harap ng Philippine Orthopedic Center. At tumawag sa ating opisina yung ating kababayan na may problema, no? Yung nakaraan na pinunta natin. At 2 months na hindi pa naasikaso. At nandun lang sa labas para sa garahe, ano? Eh, kawawa naman kasi may fracture yun, ano? Tumawag sa opisina. At nakahanda na daw silang bumalik sa Leyte. No? Brother, ingat. Nakahanda na daw silang bumalik sa Leyte. Pero alam mo na, may problema sa pamasahe. Pero yung staff natin, may nakausap na kaibigan. Sila na daw bahala sa pamasahe, pabalik ng Leyte. Gusto lang natin kumustahin. Yes! Yan ay Philippine Rehabilitation Institute. Apo. Nakalihan ka ba? Physical therapy mo. Yo. Ano tayo wala? Okay, Apo. Ano na hindi? Dumalo hindi. Sigurado ako sa'yo. Salamat. Ay, mag-survey pala tayo. Salamat. Yan po eh. Pag nagpapapicture sa akin, bumoboto, botante kayo. Nanalo, hindi. Nanalo po. Hi, boss. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Basta po. Ito, palakad-lakad. Buti tayo ka, masarap na buhay mo. Yung nga mas masarap magbuhay. Nai-stress ka pa dahil sa problema ng iba. Wag mo pansinin yung problema ng iba. Problema natin. Problema, mati problema. Okay, thank you. Salamat, sir. Ingat po kayo. Yes, sir. Okay, thank you. Salamat. Boss, kumusta? Kapit na po. Father's Day. Hindi, may kukumustahin lang kami dyan. Tante, pag kinausap ako, obligadong bumoto. Bumoto. Nanalo, hindi. Salamat. Yan. Dati ko lang siya. Tabak sa nga eh. Butante ka hindi? Opo, taga silang po ako. Bumoto mo ako hindi? Siyempre, saya. Siguraduhin mo. Opo. Tinatakot ko naman. Siyempre, kailan ako enter eh. Tinatakot ko pero natawa. Alata hindi takot. Taga silang po ako, sir. May marites ako sa'yo. Sa tingin mo mananalo ko. Nanalo tayo. Look down. Siyempre. Pakita mo nga ang mukha nito. Para pag hindi totoo ang sinabi Sir, na taga babalik. silang po ako. Ano silang pa nito? Hindi ko dito kakampanya. Dati po, dati ka. Ako. Okay po kaya. Brother, taga saan ka? Okyo. Ano nga ko sa'yo? Butante ka hindi. Dati, sir. Dati po. Boboto mo ba? Sir, lalakad pa kita sa ano. Sa gumagawa ko yung mga bahay kung Bicolano. Sabi ko. Bicolano. Oo, dami. Kaya ngayon, pumunta sila ng tumuhin para bumoto eh. Gusto mo nang kakampi sa Senado?
Tanungin kita, may kilala ka ba na congressman na anytime pwede mong tawagan? Pwede ko usapin sa kanto. Kailangan kita din. Kailangan. Okay. 1, 2, 3. Salamat, sir. Salamat. Ingat. Bye-bye. Sir. Nandito tayo sa Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary. Ang feedback ng pamilya, di ba, walang makain tong mga to. Inampun sila dito sa Immaculate Heart of Mary. Sir, brother, pagpunta. Pag nagpapabit ka, pinaboto ako. Sigurado na to. Tignan mo yung forma niya. Halatang hindi na stress. Yung mukha mo masigla na. Hindi ka na mukhang stress. Looking bagets na siya, no? Pumunta tayo last time, stress na stress siya. Parang yung sa Tagalog, parang pinagtakluban ng langit at lupa. Ano siya? Pero may doon. Picture po. Yung bodyguard dito lang. Hindi ka naman marunong. Sir, nakakainis. Sir. Nakakainis naman to, hindi marunong. Sasayang ang oras ko, parang mag-picture. Diba, hindi. Ay, kamay na lang. Kasi naman. Sir, pwede. Ito mo lang. Sige, sir. Yan. 1, 2, 3. Okay. Sir, brother. Sir, number 1 kayo sa May akin. tanong ako sa'yo. Ano, sir? Pag nagpapapicture sa'yo, binoboto ako. Oo. Ayun pa, sir. One rider pa nga eh. Oo, mananalang na. Sir, solo. Number 1 kayo sa akin eh. Sir, sir, solo lang ako. Solo lang ako eh. Ayaw ko magsalita niya, baka magalit yung iba sa akin. Yan ay karapatan mo, ha? Sabihin mo lang ako, sir. Boboto kita solo. Karapatan mo yan, hindi ako pwedeng magdikta dahil magagalit yung aking kaibigan, si Congressman Marcoleta. Sir, thank you, sir. Kasi Kaya yung dalawa kayo ni Marcoleta. Kaya na, number 1 muna, sir, ha? Kaya kayo nung bahala. Basta kayo number 1, sir. Salamat, brother. Thank you. Nasaan ang mother mo? Diba? Ang ganda ng lugar, ang linis. Nakaka-relax. Kumusta po? Nakakalakad ka na. Tingnan mo yung mukha ni kapatid. Presko, maniwalas, hindi na stress. Tapos, anak ka, di ba? Tingnan mo naman yung forma, no? Yung mukha mo. Hindi na po. Hmm. Patay kasi dito tayo. Pero nakakatuwa, no? In-approve kayo dito. Ano hindi na po. Ayaw mo. Pero mabait sila. Dahil tinanggap kayo. Eh, tanong, bakit hindi kayo tumawag na para doon na lang kami kayo sa aming bahay na lang inampun? Hindi kayo tumawag? Nag-message ko kayo. Ay, huwag kang mag-text. Kasi lahat ng staff ko busy. Kahit ako hindi magbabasa, dapat tawag. Kasi kung tumawag ka, pwede kitang ampunin. Kasi di ba meron akong bodega doon. Joke lang. Anyway, handa ka nang bumalik sa Leyte. Ganito, nakausap mo yung staff ko, si Ma'am Agnes. Sabi niya, Tito Bonnie, good news. Yung ating kapatid na taga Leyte, handang umuwi na. Ang kailangan na lang ay pamasahe. Saan kayo? Aeroplano o by land? Nga po, plano sa namin. Kasi yung gamit namin, sasakyan namin sa bus, pero babayaran lang yung gamit namin. Pero diretso na pero kung ano naman po, babas na lang kami, sasakyan na lang magbabayad. Para madala yung gamit namin. Gano'ng gamit nyo? Anong bus ang sasakyan nyo? Ano, DMTV or
Sabihin mo, kasi lahat ng bus company, kaibigan ko eh. Oo. Kailan nyo gusto ngayon? Bakit Martes? Ano ba araw ngayon, Derek? Linggo po. Kausap ko si Ma'am Agnes mo, yung staff ko. Sabi ko, alam mo naman, bawal tayong magbigay ng pera. Dahil kandidato tayo direct, no? Pero yung aking staff, dahil marami din ang natutulungan, may nag-offer na tutulungan kayo. Kailan nyo gusto umuwi? Today is Sunday. Well, may tutulungan ka. May tutulungan kang pasyente bukas. Kaya Lunes, Martes ka na uwi. O sige. Martes. May 6. Huwag mong problemahin yun. Marunong ka magdasal. O, dahil nagdasal kayo, direct dahil nagdasal sila, ginamit yung ating opisina. At si Ma'am Agnes yung staff ko. Kasi nung yun ay nasa PNPA pa direct, marami natutulungan. Kaya sabi ko, marami ka naman kaibigan. Alam mo naman, bawal magbigay tayo ng cash. Kaya diskartehan mo na lang yan. Kaya mag-usap kayo ni Ma'am Agnes, siya nang bahala. At si Jello, i-remind mo, pwede natin siyang ipa-pick up dito, hatid sa bus terminal. Ayun. No? Naka-aircon. May aircon ba yung bus? Okay. Hindi lang kami bababa sa bahay. O di okay. Priority naman kasi meron. Okay. May tanong ako. Okay, na-opera na. Nakakalakad na. Kailangan pa ng wheelchair. Yung nga po kasi hindi po siya pwede Kasi, ikaw naman, anong edad mo na? Yung edad niya kasi hindi pwedeng, hindi katulad ng bata. Parang kumbaga sa halaman, pag bata pa, madaling mag-heal. Yung kaso mo, kapatid, dahil pareho tayong may edad na rin, hindi mabilis gumaling. Kaya hindi mo pwedeng pwersahin. Kailangan mo ng wheelchair. O pagdadal mo na magkaroon tayo ng wheelchair bago kayo umuwi, wala kayong pwedeng gawin kundi magdasal. Para si Lord naman ang bahalang lumabay sa'yo, sino yung dapat mong kausapin para makatulong. Pero titingnan natin, may kaibigan tayo sa PCS o ba yun? May mga kaibigan man tayo. Maka-request tayo ng welfare. Ganito, para kampante yung kalooban nila, no? May mga kaibigan tayo na pwede tayong humingi ng tulong para sa kanila, para sa wheelchair. Kasi yun naman bus, merong luggage room yan Kasya naman yun. Para pagbaba ni ate, inanay, relax na kayo. Okay? Sige, magkano daw ba ang usapan niyo ni Ma'am Agnes ang pamasahe sa bus? 2,500, di 5,000. O sa pamasahe ay sa baggage, sabihin natin 2,000, di 7,000. Huwag na kayong kumain. Katoliko ba kayo? Di ba may fasting na tinatawag? Tapos na po yung Holy Week. Hindi, yung Holy Week nyo, yung fasting next year, i-advance ka nila. Hindi ko po kaya, si mama hindi kumain na inom ko ng gamot kasi hindi pa po Hindi pa kayo nakabili ng gamot. Magkano yung gamot? 2,800 po. So 5,000 plus 2,000 baggage, 7,000. Tapos pagkain 3,000 plus gamot. Mamamatay kayo pagdating sa terminal Tacloban, mamamatay pa pag papunta na sa akin. Magkano? Pakyaw po yun. Minsan yung tricycle na ito, O sige, yung problema mo, ipasa natin kay Ma'am Agnes. Mag-usap kayo ni Ma'am Agnes, yung problema mo, ipasa natin. Hindi naman mapera yon, may mga kaibigan. Ano bang gusto mong kabuhayan? Tinda.
Bibigay pa lang. Sige. Yung gusto ni ate, sabihin mo na rin kay Ma'am Agnes. Ha? Sige. Ilan ba kayo magkapatid? Dalawa lang. Gusto nga ni mama ako rin si kuya. Nasaan si kuya mo? Nandun po sa Guadalupe. Anong trabaho? Mag-ano sa akin kasi pakatlag pa kami ang tuto. May pamilya siya. Binata. Sige. Ang importante, makauwi muna kayo. Okay. Tapos yung sinasabi mong kabuhayan, mag-usap kayo ni Ma'am Agnes. Plano po namin sana sa mga Kalimutan mo na muna para makabuto sa inyo. Ah. O sige. O, solve na kayo na ni Ma'am Agnes mag-uwi. Ah, ano pa? May utang kayo dito. Ano lang po, hindi na ako. Magkano ang utang nyo dito? Hindi na po magpa 1,000 kasi nag-loan po ako dito. Magkano ang utang nyo? Ano, Tatlo po sana kami mo 4 na araw po tayo. asawa niyo. Bali, 800 Mga po. 10 po sa Ang mura naman. So, 100 po per day. Mura pala dito sa mga kapatid na madre ang renta. Opo, libre po pagkain, sir. Libre pagkain 100. Opo, libre. Grabe. Ay yung 100 na yun. Kulang pa nga sa pagkain. Hindi, suma total libre kayo. Kumbaga parang donations na lang. Parang donation lang yun. Talagang may anghel pa rin sa lupa talaga. No? Yes. Oo. Swerte. O, i-add mo na lahat ha. Mag-alis namin, mag-usap kayo ni Ma'am Agnes. Ah, Ma'am, taga dito po kayo. Opo, kapatid po tayo ng kahit. Kilala ko po. Ay, okay, picture tayo. Okay. 1, 2. Sila pala, nagbabayad ng 100, pero libre kain. Eh, parang kulang pa yun. 1, 2. Opo. May ganun pala. Sorry. May ganun pala, partner ka. No, hindi ko alam. 1, 2. Okay na pa. O ganito. Actually kami dumalo doon sa isang invitation sa church. Nag-declare ng support sa amin. Galing pa kami ng Zambales direct, no? Sa Alaon yun. May kausap pa kami ng Pangasinan. KBC, dumaan lang kami sa inyo. Kasi alam ko yung sitwasyon na ganito, gusto umuwi. Pero walang pera. No? Okay? O ganito. Yung gastos nyo, pamasahin lahat. Pati wheelchair. Si Ma'am Agnes na kausapin nyo. Yung kabuhayan, umuwi ka muna. Pag nandun na kayo, tawag ulit kayo sa opisina. Pero huwag kayong masyadong umasa sa akin. Kailangan mag-pray kayo. Para sa pagdadasal ninyo, i-guide ako ng Panginoon paano tutulong sa inyo. Kasi hindi naman tayo mapera eh. No? At ilang oras hanggang late eh? Halimbawa, bilang kita ngayong umaga, bukas ka pa makakarating ng minsan, hirap araw, minsan gabi rin. Ngayong araw, gabi ka makakarating. Yung bang sinasakyan yung bus dahil yan ay from Manila to Leyte? Ito ba yung parang tinatawag na yung Deluxe? yung iyong pupuan na i-relax? Ganun. Yes po. Ganon. Oo, kasi ang hirap direct nung nakaupo ka na nakaganon. Ordinary. Paan ni mama, nilalagay dito sa akin. Hindi na ako meron sa kakailan. O sige, at least hindi ka na mukhang pasyente ngayon. O sige, okay na tayo. Si Ma'am Agnes kausapin. Okay? Picturean nyo kami. Dito po, tingin po dito. 1, 2, 3. Ito po. Okay po. Alam mo, Derek, ang nakakatuwa, tumawag kayo sa aming office. Nakita ko yung kalagayan ng mga pasyente sa orthopedic. No? At kung loobin ng Diyos, kaya po si tayo maupo sa Senado, isa yan sa bibigyan natin ng priority. Bakit? Bilyones ang pera ang pondo. Bakit yung mga basic needs ng pasyente napapabayaan? No? Hindi naman tayo si Superman. Ang mahalaga lang, bilang anak mahirap, talaga nasasaktan tayo.
na ganyan ang dinadanas ng mga katulad ninyo kasi malaki ang pera mula sa taong bayan pero hindi naman natin hinahangad na maging VIP ang treatment sa inyo. Direct, Yes po. yung maging maayos lang na huwag yung pasensya sa term yung hindi yung mukhang hayop na nandun lang sa ganung sitwasyon, Nakatao po. no? At banggitin ko na rin direct yung panibagong advocacy na bubuksan natin, yung mga pagkukulang ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, aaksyonan natin. Malakas na ang loob natin kasi yung advocacy natin para sa mga motorista, mas mahirap yun eh. Kasi yung maling pagpapatupad ng batas, siyempre hindi naman may tatanggi, may ilan, hindi lahat, may ilang mga tiwali, nagawa nating aksyonan to. So sa party natin, mas madali ito direct, no? Yung kapabayaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katulad nitong sa orthopedic, no? Saka iba pa. Hindi naman tayo nagpapasikat, no? Ay nga pala, baka ma-misinterpret ng ating mga kababayan, yung pong nababanggit ko, hindi trabaho ng senador, no? Kaya lamang, sino ba naman ang magmamalasakit sa mga katulad nila? Wala sa mandato ng senador yon, no? Kung manuklop tayo sa senado. At palalakasin po natin ang ating advokasya. Sa mga kababayan nating motorista na nagko-comment direct, nababasa ko, baka daw si Colonel Busita pag naging senador magbago. Hindi po, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kaya nga tayo naghahangad na palakasin ang ating kapangyarihan para higit nating may pagtatanggol at higit na tayong makakapaglingkod sa taong bayan. Tandaan po ninyo yan. Hindi yan pangako ng politiko. By the way, hindi po ako politiko sapagkat sa 3 years ko sa Kongreso direct, nagkaroon ako ng sariling definition sa politiko. Ang politiko pala, yung elected official na walang prinsipyo, walang paninindigan. Kung saan malakas, doon nakapanig. Si Colonel Busita, hindi po. At ang ikinatutuwa ko sa Panginoon nating Diyos, simula nung maghangad ako na maging public servant, hanggang ngayon, ay napapanatili ko po yung prinsipyo at paninindigan. Na kung saan, kung sino ang tama, sino makakabuti sa nakararami, doon po tayo. Kaya muli, sa ating mga kababayan na nagtitiwala at sumusuporta sa kandidatura ni Colonel Busita, huwag po kayong mag-alala, hindi po magbabago si Colonel Busita. Ilaman po, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. God bless.